Paano mag-aral ng theology? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. Na binabati ko po muna sina Gerald Palabasan, Gloria Lacson, and Ronald Benaventura. Maraming salamat po sa inyong mga comments at pagsubaybay dito sa ating channel. Now, yung topic po natin ngayon ay predestination. Congratulations po sa inyo kung naumpisahan niyo po yung seminary edition natin since January 1. Ang topic po natin topics ay mga topics sa seminary from A to Z. Ngayon po ay nasa letter P na tayo. Kung naumpisahan niyo po, congratulations, malayo na po yung narating natin. So, for today's devotion, predestination. Ano ba yung predestination? Yung predestination po, ito yung pagpili ng Diyos sa atin. At meron pong dalawang views or dalawang pananaw patungkol po dyan. Yung una po ay Arminianism and Calvinism. Now, meron po rito ang concept, pwede nyo po itong basahin, hindi ko na po babasahin dito sa devotion na to para ma-save natin yung time. Explain ko na lang po. So, yung Arminianism, mga Arminians, ito po yung mga followers ni Jacob Arminius. Yung mga Calvinist naman, sila yung followers ni John Calvin. So, magkaiba po yung pananaw nila patungkol sa topic na ito. Sa madaling salita, para sa mga Arminians, ang theology nila, ako ang pumili sa Diyos, kaya ako naligtas. Sabi naman ng mga Calvinist, mali yan. Ang Diyos ang pumili sa iyo, kaya ka naligtas. So, ang tanong, sino ba yung pumili? No? Yung tao ang pumili sa Diyos, kaya naligtas. Pinili nilang manampalataya kay Kristo, kaya naligtas. O yung Diyos ang pumili sa tao, kaya sila nanampalataya kay Jesus at sila'y naligtas. So, dalawang views po yan. Now, basahin po muna natin yung ilang mga verses dito. For example, Ephesians chapter 1 verse 4 to 5. Sabi po rito, "For He chose us in Him before the creation of the world." Sabi po rito, pinili na tayo ng Diyos bago palikhain ang mundo. Ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya bago itatag ang sanlibutan. So sabi ng mga Calvinist, pinili na tayo ng Diyos bago palikhain yung mundo. Romans chapter 8 verse 29 to 30. "For those God foreknew, He also predestined." Sabi naman ng mga Arminians, yes, pinili ka ng Diyos kasi alam ng Diyos na pipiliin mo siya. Kasi foreknowledge ang tawag ron. Sabi ng mga Arminians, God foreknew. Alam na ng Diyos na pipiliin mo siya. Kaya ka pinili ng Diyos iligtas. 1 Peter chapter 1 verse 1 and 2. Sabi rito, to God's elect, pag sinabing elect, mga pinili ng Diyos, who have been chosen according to the foreknowledge of God the Father. So interpret ng mga Arminians yan, na pinili ka ng Diyos kasi alam niya na bago palikhain ang mundo na mahulog ang tao sa kasalanan at tayo, mga makasalanan, someday pipiliin nating manampalataya kay Kristo, kaya tayo iniligtas ng Diyos. So, tayong pumili sa Diyos, kaya tayo naligtas, kaya tayo niligtas ng Diyos. So, yan po yung debate, napakahaba pong debates po niyan. Actually, mga 400 years na pinag-uusapan ng mga Kristiyano yan. At sa panahon natin ngayon, pinagmumula ng mga division yan sa church, pinag-aawayan, yung debate na yan, no? Minsan yung mga members nagwawatak-watak, minsan yung pastor, iba yung pananaw sa mga members, nagkakaroon ng division. Pero long time ago, mas malala pa yung awayan ng mga Calvinist at mga Arminians. May halo rin kasing politika, kaya nauwi sa mga persecutions, pag-uusig. Pinalayas yung mga Arminians sa Dutch church, sa mga churches sa Netherlands, at pinersecute sila to the point na pinatay pa yung pinaka-leader nila, in-execute for treason. Mahabang istorya, no? Mahabang istorya. Pero dito po sa devotion natin na ito, gusto kong emphasize paano ba dapat mag-aral ng theology. Now, hindi ko po i-discuss yung mga detalye ng usapin patungkol sa Arminians and Calvinist. Pero gusto ko pong emphasize yung how to study theology. Paano ba mag-aral ng theology? So, number 1 po, study theology with humility. Ako po, minsan kasi, yung pag-aaral ng theology, nagdudulot yan sa atin para maging hambog kasi dumadami yung kaalaman natin. Totoo po yan, no? Minsan, nagkakaroon tayo ng spiritual pride. Nagkakaroon tayo ng,
wow, ang dami ko na alam sa theology, ang dami ko na alam sa Bible, ang tali-talino ko na. No, pero alam niyo po mga kapatid, hindi talaga natin maaabot yung isipan ng Diyos. Ang maabot lang natin ay kung ano yung inihayag ng Diyos sa atin, pero yung mga hindi inihayag ng Diyos sa atin, wala tayong kakayahang alamin yun. And pag pinag-usapan yung election, foreknowledge, predestination, napakahirap po ng mga topics yan. We can have an idea, pero ano ba talaga yung nasa isipan ng Diyos, no? It's hard to know. And we have to be humble. Kailangan nating magpakumbaba. Yung Diyos po, iba po siya sa atin. Tayo po nag-iisip tayo within time. Pero yung Diyos, He is outside of time. Kaya po ako naniniwala na meron talagang foreknowledge ng Diyos. Alam niya na yung kabuuan ng history. Alam niya na lahat ng mangyayari. Alam niya na lahat ng sitwasyon dito sa mundo. Before the creation of the world, bago pa likhain ang buong nilikha, alam na ng Diyos ang lahat ng mangyayari, pati pagkakasala nila Eva at Adan, alam na ng Diyos yon. Alam niya na tayo ay mamumuhay sa kasalanan at alam niya na rin na tayo ay mananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Yun na lang yung pinag-uusapan sa Arminian, sa Calvinist. Kaya ka ba nananampalataya kay Kristo? Kasi pinili mo si Kristo, pinili mo mananampalataya kay Kristo, o pinili ka ng Diyos na unang pumili ang Diyos. Ako po, ang paniniwala ko po ganito. Pinili muna ako ng Diyos, kaya ako piniling manampalataya kay Kristo. Sabi ng mga Armenians naman, pinili ko ang Diyos, pinili ko manampalataya kay Kristo, kaya pinili ako ng Diyos na maligtas. Na mahabang usapan. Pero, mga kapatid, we have to study theology with humility. May pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos na, Lord, hindi ko talaga kayang arukin lahat ng bagay. Pero salamat kasi meron kang inihayag na pwede kong panampalatayahan. At kung meron man tayong theology na mabuo sa pag-aaral natin ng Biblia, we have to still be humble na baka later on, maitama pa yan ng Biblia. Baka yung akala mong biblical, hindi pa pala biblical. Kailangan mo pang aralin yung Bible. At yung natutunan mo, kailangan mong ipasakop pa rin sa Biblia. Baka kasi yung natutunan mo ay unbiblical, kailangan mo pa rin ipasakop yun sa Bible. Number 2 po, study theology alongside fellow believers. Pag nag-aaral po tayo ng theology, hindi po solo na kung ano matuklasan ko dyan, yun na yun. We have to study theology with fellow believers. Ano pong ibig sabihin nun? I-consider mo rin yung mga pananaw ng mga ibang mga theologians, pananaw ng ibang mga pastor, pananaw ng mga kaibigan mo, mga churchmates mo. Kasi ang banal na espiritu, hindi nangungusap sa iyo lang. Nangungusap rin siya sa iba. At baka mamaya, yung pagkakaunawa mo, mali, at least, meron ka mga fellow believers na magko-correct sa'yo. So, we studied the theology as a community. At pangatlo po, we study theology viewing the Bible as supreme. Ibig sabihin po, yung Biblia po, yung pinaka-supreme, pinakamataas sa lahat. Kung ano man yung theology natin o pananaw natin patungkol sa Diyos, patungkol sa Biblia, lahat po ng ito ay ipapasako pa rin natin sa Bible kasi yung Bible yung supreme. Kaya po, ang theology po natin, nagde-develop. Ano po ibig sabihin nun? May pagkakaunawa ka sa Diyos. Yung pagkakaunawa mo sa Diyos na yun, ipapasakop mo pa kung ano yung sinasabi ng Biblia. Kasi po, minsan, may kaunawaan tayo na kulang. O kaya may kaunawaan tayo na mali. O kaya may kaunawaan tayo sa Biblia na kailangan pang mapolish or itama ng Bible. So, lahat po tayo nagte-theologize. Wala pong tao na hindi nagte-theologize. Lahat tayo may understanding of God. Lahat po tayo inuunawa sino yung Diyos. Lahat po tayo, lalo na yung mga mananampalataya at nagbabasa ng Biblia, we try to understand who God is. At kung ano man yung mga pananaw natin, pinapasakop natin lagi sa Bible. Pinapatama, pinapapolish, kumbaga pinapa-sharpen, no, ng Biblia. So, ganito po mag-aral ng theology, may pagpapakumbaba na tatanungin mo rin yung fellow believers mo, yung ibang mga theologians, ibang mga pastors sa mga views nila. Kapag ang view nila ay kasalungat ng view mo, ng pananaw mo, kailangan unawain mo yung pananaw nila. At bakit ka nag-disagree o nag-a-agree sa kanila. Kaya po yung pagti-theologize o yung pag-aaral ng Biblia, pag-aaral ng doktrina, pag-aaral ng mga bagay patungkol sa Diyos, ginagamitan talaga ng isip. Hindi yan basta nagbasa ka, may theology ka na solid.
Yung pag-aaral po ng theology, it's a kind of worship. Sabi po ng Panginoong Jesucristo, you shall love the Lord with all your heart, with all your mind, with all your strength. Ibig sabihin, pag ginagamitan mo ng mind, yung pag-aaral mo ng theology, you are loving God, you're worshiping God, you're honoring God by exercising your mind. Kaya po, pag nagte-theologize tayo, nag-aaral tayo ng Bible, inuunawa natin kung sino yung Diyos, that's part of loving God with all of our mind. Kung meron tayong kadebate, friendly debate, kausap natin kapwa natin mananampalataya, pinag-uusapan natin yung theology, nag-glorify si Lord doon. Because that's part of loving God with all of our mind. Sinasabi natin basically, Lord, we want to know you. We want to know who you are. We want to know your plan. We want to know the gospel. We want to know the Bible. That's why we're discussing these things. Kaya po napakalaga ng pag-aaral ng Biblia ay may pagrerespetuhan, may paggagalangan, mayroong pag-ibig. Kaya po dito sa application po natin, 3 P po. Number 1, protect the church from false gospels. Long time ago, ang tingin nila sa mga Armenians ay false gospel, no? Pero hindi po totoo 'yon. Yung mga Armenians, they just have a different view. Naniniwala pa rin sila na salvation by grace through faith in Christ Jesus. Kaya hindi false gospel 'yan. Yung false gospel ay yung naniniwala na yung salvation is by works, or salvation is through other means. Ibig sabihin, maliligtas ka apart from Christ, or maliligtas ka sa pamamagitan ni Kristo pero kailangan mong dagdagan si Kristo. Kagaya ng works, kagaya ng traditions, kailangan mong maging membro ng iglesia para maligtas, maging membro ng isang relihiyon para maligtas. Yun po yung false gospel. Ang true gospel ay si Jesus lang ang makapagligtas sa atin. Wala nang iba pa. And number 2 po, promote unity despite theological differences. Kahit magkakaiba po tayo ng pananaw, yung marami sa atin, Armenians, marami sa atin, Calvinist, kahit magkakaiba tayo ng pananaw, mga kapatid, we have to promote unity. During their time, sa panahon nila, talagang pinalayas, pinaalis, pinersecute yung mga Armenians. Pinalayas sila sa mga churches. Kaya nga lalong dumami yung mga Armenians. Kasi saan man sila mapadpad, pinangalat nila yung theology nila. Na-impluensyahan pa nila yung mga Methodist, at yung mga Methodist na-impluensyahan yung buong mundo. Kaya maraming mga Armenians. Long time ago, madugo. Meron talaga mga persecution. Para lang dito, just because of these differences, nawala yung unity. So sa atin po, we promote unity despite theological differences. Ang isang church na may mga Armenians and Calvinists, na magkakasama, may pag-ibig, pagrerespetuhan, yan po ang isang marka ng healthy church. Kaya po, during their time, hindi healthy yung church. Bakit? Kailangan puro Calvinist lang tayo dito, palayasin ng mga Armenians. Ganun yung sitwasyon during that time. So ako po, mas malapit ako sa Calvinist, pero tingin ko mali yung mga Calvinist doon during that time. Yung mga Armenians naman, they are more on religious tolerance. Mas prefer nila yung decentralized government. Yung mga Calvinists during that time, yung buong bansa, yung buong Netherlands, yung Dutch Republic, dapat lahat tayo Calvinist. Yun yung mindset nila. So, mga kapatid, sa panahon natin ngayon, we have to promote unity despite theological differences. Healthy ang isang church na magkakaiba yung mga views sa mga maliliit na bagay, maliliit na doktrina. Magkakaiba, pero united, may pag-ibig. Merong unity. Kaya point number 3 natin, prioritize love, respect, and edification. Ang prioritize natin, mga kapatid, ay pag-ibig, paggagalangan, at pagpapalakasan sa pananampalataya. Yan po yung nakakalugod sa Diyos, Armenian ka man o Calvinist. Hindi tayo dapat nagdi-divide o nag-aaway-away sa mga ganitong usapin. Hindi dapat na, alam niyo po, healthy na merong dalawang Christians na magkaibigan na Armenian tsaka Calvinist. Nagdidiskusyon. Pinag-uusapan yung theology. That's glorifying to God. Pero kung pinaglalabanan yan at pinagsisimulan ng hidwaan at division sa church, hindi po healthy yan. Hindi po naka-glorify yon sa Diyos. Now, para po sa ating discussion, why should we prioritize love and unity over theological differences? At samahan niyo po ako sa panalangin. Sovereign Lord, I humbly praise you for choosing me not because of who I am, but because of your mercy.
I cannot comprehend all your ways, but I trust in your goodness and justice. Thank you for the gift of salvation, planned before time and fulfilled in Christ. Guard my heart from pride and help me study your truth with humility and love. Teach me to build unity in the church, even in disagreement, and to speak the gospel boldly and graciously. For your glory alone, I pray in Jesus' name. Amen and amen. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na nakasubaybay dito sa ating channel. Patuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoon. Now, kung kayo po ay may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.